Isa pong kilalang surgeon na si Dr. Danish ang nagpasabog ng mainit na usapan sa crypto community matapos po niyang ibenta ang lahat ng kanyang XRP. Ang simpleng announcement na ito ay nagdulot po ng matinding usapan tungkol sa timing, conviction at disiplina sa pag-i-invest. Sa panahon kung saan marami ang naniniwala na papunta po sa XRP sa matinding rally, kakaiba po ang naging desisyon ni Dr. Danish. At marami ang nagtanong kung bakit. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, paano nga ba nagsimula ang kontrobersiya? Sabi po rito, a respected surgeon's decision to sell his entire XRP holdings has reignited intense debate within the crypto community. The announcement made by Dr. Danish on X quickly went viral, sparking a wave of emotional reactions about timing, conviction, and discipline. Paliwanag po natin yan. Ang desisyon daw po ni Dr. Danish na ibenta ang lahat ng kanyang XRP ay parang apoy na mabilis kumalat sa social media. Ibinahagi po niya ito sa platform na X at sa loob ng ilang oras ay umani po ito ng libo-libong komento. Ang iba po ay humanga sa kanyang disiplina. Pero marami rin po ang hindi makapaniwala. Sa mata po ng ilan, tila sinuko ni Dr. Danish ang isang napakalaking oportunidad. Sa market impact, ang ganito pong viral post mula sa kilalang personalidad ay pwede pong magdulot ng short-term volatility dahil sa mixed reaction ng mga investors. Ang iba po ay posibleng magbenta habang ang loyal XRP holders ay lalong bibili para ipakita ang suporta. Ano naman po ang laman ng kanyang post? Sabi rito ay, in his post, Dr. Danish confirmed he had sold all his XRP, citing personal conviction and a disciplined approach to risk. His statement drew swift and varied reactions. Ano nga bang ibig sabihin yan? Sa kanyang post daw, ay sinabi ni Dr. Danish na ibinenta niya ang lahat ng kanyang XRP dahil sa personal conviction at disiplina sa risk management. Kaya yan po yung kanyang aktual na post dito. Para sa kanya, mahalagang kilalanin kung kailan sapat na ang kinita at kailan dapat magbawas ng exposure. Pero hindi lahat ay sang-ayon sa ganitong prinsipyo, lalo na sa mga matagal na pong XRP holders na naniniwalang tataas pa ito sa triple digits. Sa market impact, ang ganito pong uri ng move mula sa isang kilalang tao ay pwede pong pansamantalang magdulot ng fear or takot sa mga sa retail market. Ngunit kadalasan ay nagiging buying opportunity na rin po ito kapag mabilis na nakabawi or nakarecover ang presyo. Ngayon ay paano naman po nag-react ang ibang mga investors? Sabi rito, Kenny replied that his friend bought XRP just before the SEC dropped charges and Robinhood listed the token. That friend, he said, was up over 600% and refused to sell, believing XRP would hit $100. Dr. Danish responded calmly, good luck to him. Ayan. May mga komento na agad tumama sa emosyon ng mga traders. Ikinuwento ni Ginoong Kenny na ang kanyang kaibigan daw ay bumili ng XRP bago pa man matapos ang kaso ng SEC. At bago ito malista kay Robinhood ay kumita na po siya ng mahigit 600%. Tumanggi raw itong magbenta dahil naniniwala siya na abot po sa $100 ang presyo ni XRP. Ngunit mahinahon lang ang tugon ni Dr. Danish kung saan ang sabi niya ay good luck to him. Yan. Ang market impact po dito ay ipinapakita nito ang dalawang klase ng traders. Ang isa po ay risk taker at ang isa naman ay disiplinado. Ang ganito pong mindset clash ay madalas magdulot ng short-term debates pero nagbibigay rin ng healthy balance sa market sentiment. Ano naman po ang reaksyon ng iba pang mga users? Sabi rito, others were less kind. Jared Johnston quipped, just promise us you won't post about your societal thoughts when it's
3 to 4 digits in 2026. Noah Kaufman, MD, took a more measured tone, saying, "Luck favors the prepared mind. I converted all my XRP into BTC in 2017." Ayan, paliwanag natin yan. Hindi lahat ay naging maganda ang kanilang komento. May mga nang-asar at nagsabing baka magsisi itong si Dr. Danish kapag umabot sa 3 or 4 digits ang presyo ng XRP next year or nitong sunod na taong 2026. Ngunit may mga tulad naman ni Dr. Noah Kaufman na nagbigay ng mas kalmadong opinyon. At sinabi niyang luck favors the prepared mind. Inilipat daw niya noon ang kanyang XRP papuntang Bitcoin noong 2017 at hindi daw po siya nagsisi. Kaya ang market impact po dito ay ang ganitong public discussions ay maaari pong magpalakas ng awareness sa dalawang kampo. Yan po ay si XRP versus Bitcoin. At syempre, posibleng magresulta po sa paglipat ng ilang kapital sa mas stable na assets. Paano naman po rumisponde ang XRP Army dito? Sabi rito ay the XRP Army, famous for its first loyalty, rallied quickly. XRP Yak Club encouraged Dr. Danish to reconsider, writing, "You are still early. Just buy back in. Goonies never die." He argued that the real-world adoption hadn't even begun and called XRP a 5 to 10-year play. Ayan, paliwanag po natin yan. Hindi daw po nagpatinag ang XRP Army. Agad po silang sumugod sa comment section para ipagtanggol o ipaglaban sa XRP. Isa sa kanila ay itong si XRP Yak Club, kung saan ay nagmakaawa pa na bumalik si Dr. Danish sa market dahil sabi niya ay you are still early. Ayon sa kanya, hindi pa raw nagsisimula ang totoong real-world adoption ng XRP at ito ay isang 5 to 10-year play. Kaya ang market impact po nito ay ipinapakita nito na napakalakas pa rin ng community support kay XRP. Ang matindi pong loyalty na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit mabilis po siyang makabawi kahit sa gitna ng negative news. Ano naman ang sagot ng iba pang mga XRP holders? Sabi po rito ay Jeffrey commented, "Thanks. I bought yours for 0.45 and it's $2.60 already. Sunny po joke. You're supposed to wait till all the banks use it as rails." Another user, J3 Ronimo, questioned his decision asking, "You're happy you missed a 405% 1 year?" Yan. Paliwanag po natin yan. Marami pong XRP supporters ang nagbiro kay Dr. Danish. Ayon po kay Jeffrey, siya po ay nagpasalamat dahil nakabili siya ng XRP or nabili daw po niya yung XRP ni Dr. Danish sa 0.45 at ngayon ay nasa $2.60 na. Isa namang user ang nagsabing dapat daw ay naghintay siya hanggang sa lahat ng mga bangko ay gumamit na ng XRP bilang payment rails. Ipinapakita po nito na mataas pa rin ang kumpiyansa ng community sa hinaharap ng XRP. Kaya ang market impact po dito ay kapag ganito kalakas ang confidence ng mga holders, kadalasan ay nagiging matatag po ang presyo dahil mahirap silang matakot or magbenta kahit may kontrobersiya. Ano naman ang sinasabi ng mga neutral investors? Sabi rito, meanwhile, XRPL validator vet offered a balanced take. "Everyone's a master of their own fate. This is great." His response cut through the noise, reminding readers that investing is deeply personal, a matter of choice, strategy, and timing. Ayan, si Ginong Vet na isang XRP validator ay nagbigay po ng patas na pananaw. Ayon sa kanya, everyone's a master of their own fate. Ipinapaalala po niya na ang pag-i-invest ay personal na desisyon. May kanya-kanyang timing at risk tolerance ang bawat isa. Sa madaling salita, tama po si Dr. Danish sa pag-prioritize ng disiplina. Pero tama rin ang mga holders sa patuloy na tiwala nila kay XRP. Sa market impact, ang ganito pong neutral voices ay nakatutulong para hindi po maging masyadong emosyonal ang market at maibalik sa balance ang sentiment ng mga traders.
Bakit naman po muling umangat si XRP ngayong taong 2025? Sabi rito ay XRP's remarkable rise in 2025 added fuel to the discussion. Following Ripple's regulatory clearance and renewed exchange listings, the asset surged in value. Its integration into payment networks and connection with Ripple's RLUSD stablecoin reinforced investor optimism. Yan po, ano nga bang ibig sabihin yan? Isa rin sa mga dahilan ng mainit na debate ay dahil muling umangat si XRP ngayong taong 2025. Matapos pong makakuha ng regulatory clearance at maibalik sa mga malalaking exchange, mabilis po na umakyat ang presyo nito. Nadagdagan pa ito ng integration sa Ripple Payment Networks at pagkakaugnay sa RLUSD stablecoin. Dahil dito, lumakas lalo ang kumpiyansa ng mga investors na patuloy po itong aangat. Sa market impact, ang ganito pong progress ay nagpapakita ng matatag na utility, kaya kahit may nagbebenta, nananatiling malakas po ang support levels na XRP sa market. At bilang panghuling katanungan ay ano po ang leksyon na dapat matutunan natin sa pangyayaring ito? Sabi po rito, the exchange revealed more than market opinions. It exposed investor psychology. Some chase every rally, while others prioritize security and emotional balance. Dr. Danish's decision reflected caution, not fear. He demonstrated the importance of knowing one's limits and sticking to a strategy. Yan, ang kwento po ni Dr. Danish ay hindi lang tungkol sa pagbenta ng crypto, kundi tungkol po sa disiplina sa paghawak ng investments. Marami po sa atin ang nahuhulog sa hype, pero ipinapakita po niya na mahalagang kilalanin ang sariling limitasyon. Hindi po siya nagbenta dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa kanyang sariling strategy. Dito po sa mundo ng crypto na puno ng emosyon, ito ay isang matinding aral. Ang market impact po nito ay ang ganitong mindset ay nagbibigay ng maturity sa market dahil pinapaalalahanan nito tayo bilang mga traders at investors na hindi po puro hype ang dapat nating sundin. At ang aking bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay sa totoo lang, ang ginawa ni Dr. Danish ay isang paalala para po sa ating lahat. Hindi lahat ng desisyon sa crypto ay dapat pong ibase sa emosyon or hype. Ang mahalaga ay alam po natin kung kailan tama na at kung kailan dapat sumunod sa plano. Si XRP po ay patuloy pa ring lumalaban, pero tama rin si Dr. Danish dito na unahin ang disiplina. Sa huli, gaya ng sabi ni Ginoong Vet, everyone's a master of their own fate. Sa crypto, disiplina at timing ang tunay na sikreto sa tagumpay. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.